Good morning guys. Kasabong lusong-lusong na nandito naman ako sa isa kaparte ng manok ko magpakita sa inyo ng puriba sa kinalabasan sa pag-process ng linyada sa isa ka manok na gugustuhin ko nga mga kulay. Bago ang lahat ipagpatuloy ko, magpasalamat muna ako sa inyo sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa bagong nagdagdag og subscribe sa akin. At sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Maraming salamat talaga sa subaybay nyo sa pagpanood sa mga gi-upload ko mga videos tungkol sa content ko sa pag-alaga ng manok ko, sa kaalaman ko kung paano piliin anong kalabasan sa mga kulay. Ito na siya kasabong, pakilala ko na sa inyo, ito na siya ang kinalabasan sa pinagparis ko ang aking Boston sweater na yung bandid ng bakbakan 2 times winner. Pinaris ko sa Hatsgree, yung inahin ko nga talisay na blue legs. Ito na siya. Ang mana sa ina, ito lang na paa, kasi hindi ito talisay, wala ito siya. Pero hindi rin nagmana sa ama, bilawg pa ang ama nito. Yan siya. Ito na siya, oh, ang pagmumukha. Nag-isa lang to na kulay nga inahing lumalabas sa akin, kasi ang mga kapatid nito, alam nyo ba, mga talisay ang mga lalaki. Tapos may kapatid itong babae, talisay din. Ito lang nag-isang ganitong kulay. Ito na siya, lumalabas na nagkaibang kulay nga inahin ko na. Pero kulay ito. Yan. Ang gandang pagkakulay na pagkapula. Iba sa kulay na tinawag og mayahi na mga green leaves, kasi ito siya blue leaves. Yan, oh. Ganun ka simple ang pinapalabas ko sa aking sariling pag-process pagpalahi sa manok. Pero okay ito dahil ang linyada nitong ginagamit ko 2 times winner ang ama, tapos ang pinagalingan sa Hatsgree nga ina nito nagpanalo din. Kaya kayong mga baguhan pa lang, ito yung sampung puriba ko sa inyo na kapag magbe-breed tayo, piliin talaga natin ang mga magandang linyada para hindi tayo lugi sa ginagastos natin. Hindi tayo puro talo, lamang tayo sa panalo kaysa talo. Di maiwasan ang talo, natural, kasama yan sa pagsusugal, paglaban-laban ng mga manok. May talo talaga yun, pero sa totoo lang, advantage talaga pagdating sa labanan ang ating mga manok kapag linyada ang winning line, tapos maganda ang pangatawan, sakto sa alaga. Yan lang naman ang purpose dyan, ang manok na sakto sa alaga, sakto sa pangatawan, lamang pagdating sa basahan. Ipapanalo natin ang laban, lamang tayo sa panalo kaysa talo. May talo man yan, pero pailan-ilan lang yan, nasisilat lang tayo. Ganun naman talaga, wala namang kahit ano kagaling na magsasabong, masisilat din yan, natatalo. Yan ang ipaabot ko sa inyo, bawat isa sa aking mga viewers, aking mga followers, aking subscribers, na ang pag-alaga ng manok kahit ano kagaling, pagdating na ilalaban natin, alalay lang, kasi ang sabong mahiwaga. Ulit-ulitin ko sa inyo, mahiwaga ang sabong. Imbis panalo na tayo, bandang huli matatalo pa tayo pagdating sa kukari. Kasi pinagdaanan ko yan. Kaya tumagal ako sa industriya, sa labanan sa manok, sa sabong, dahil marunong akong magdala nga kailangan hindi tayo araw-araw naglalaban ng manok. Kung medyo minalas tayo, hindi tayo sinuwerte ng mga linggo na yon, mga buwan na yon, papahinga muna tayo. Next buwan naman, o relax lang. Ganun ang ginagawa karamihan sa tumatagal sa industriya sa sabong. Kung maramihan mang manok, kung talagang lumalaban kayo, pwede naman yan, pero kontrolin ang pagpusta. Kung oras na nagpanalo kayo, doon kayo tumudo. Pero oras na medyo malas-malas, liit-liitan lang pagpusta, kasi mababawi lang din yan kapag siniswerte na kayo. Mas malaki namang ipusta nyo kung sinuswerte kayo. Kung natatalo kayo, maliit ang tinatalo nyo na pusta sa mga manok nyo. Yan din ang isa kaparaan na ginagawa ko rin yan. Kapag tingin ko nga
medyo alanganin sa laban ang manok ko, kinukontrol ko ang pusta. Kapag kursunada ko ang laban, medyo nakalamang ako konti, doon din ako tumudo ng pusta. Kung mayroong pang todo pang pusta. Yan lang, sana mayroon tayong matutunan sa umaga ngayon, nasa pagsusugal sa paglaban-laban ng manok. Nasa atin yan, sa pagkontrol. Kahit talo man ang manok natin ngayon, pero maliit lang ang pinupusta natin. Pero kung tayo na manalo bukas, malaki naman pinupusta natin. Panalo pa rin tayo. Yan sinasabi ko sa inyo, lamang pa rin sa panalo kaysa talo. Yan lang, maraming salamat sa pagpunod. Bukas naman uli, ibang topic naman ito. Paabot ko sa inyo, ipapaliwanag tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok nga sinasabi ko sa paglaban natin sa pagsugal na makamit natin ang lamang tayo sa panalo kaysa talo. Yan lang, thank you.